Samantala, isa rin po sa naapektuhan ng habagat at maging ng bagyo ay ang Ilocos Region. Kaugnay niyan, makakausap po natin si Director Lawrence Mina, Regional Director ng OCD Ilocos Region. Director, magandang araw po sa inyo. Diane Querer po ito para sa habagat special coverage ng Integrated State Media. Magandang umaga po. Yeah, magandang umaga din po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig dito sa inyong radio station po. Alright. Sir, I understand meron po tayong binabantayan po ngayong bagyong Emong at Northern Luzon po ang tutumbukin po nito. Kabilang na po dyan ang inyong rehiyon. Kamusta po ang sitwasyon dyan ngayon sa Ilocos at ano po yung mga paghahanda na rin pong ginagawa po dyan? Kaugnay nga po nitong bagyong Emong, sir. Sa ngayon po, medyo okay pa naman po yung panahon po kasi wala naman pong ulan dito sa kinaroroonan ko. Pero base sa mga reports ng ating mga local disaster risk reduction and management offices along within Region 1 ay medyo intermittent rain shower ang nararamdaman nila. Alright. Sir, ano po ang mga na-in place na po nating mga preparations para kung sakasakali man pong lalakas po ang buhos ng ulan po dyan sa rehiyon ay hindi po gaano maapektuhan po yung ating mga residente dyan, sir? Opo, kagaya ng mga nai-report na namin sa una, nagkaroon po tayo ng to check yung preparedness measures ng ating mga member agencies ng RTRRMC1 and yung mga local disaster risk reduction management offices and LTUs. Okay naman po, naka-ready naman po. Ngayon, may mga nagdagdag lang po kami ng mga supplies natin, yung mga food and non-food items sa ating mga probinsya. Nag-preposition ulit kami ng mga panibagong supply papunta sa kanila. And yung sa Pangasinan nga at saka Ilocos Norte, sa mga naunang sumalanta sa atin na bagyo, yung Sikrising, ay nakapag-distribute na rin sila part of that distribution. Direktor, si Alan Francisco po ito. Sir, ano yung mga challenges na kinaharap po ng inyong departamento sa pagtugon sa ganitong uri ng kalamidad? Kagaya po ng sinasabi namin palagi, ay ang aming yung mabilisang pag-inform sa mga kababayan natin kung ano yung mga dapat gawin nila kapag may ganitong mga dumarating na bagyo. Ngayon, yung ano naman po, yung other challenges that we are experiencing is yung mga pag-preposition ng mga augmentation natin, like yung mga food items, yung non-food items natin, pino-forward natin sa probinsya. Though mayroon na talaga naka-preposition na dati pa. Dadagdagan lang natin kasi yung makikita naman natin na medyo malakas po itong report ng DOST Pag-asa na papasok dito sa Region 1. Ngayon, yung mga DPWS naman, may mga assets na sila na in place para to react anytime na kailangan sila. Oo. Direktor, sabi niyo mabilis ang pag-i-inform. Sa paanong paraan, sir? Opo, ang una po ay ang media. Kayo po yung unang nabibigyan namin. Thank you, sir. Opo, and then siyempre may mga website din tayo na alam na ng palagi namin ina-announce to na dapat bisitahin nila yung website ng DOST Pag-asa, yung DNRMGB, itong opisina namin, may website din, alam na rin ng karamihan at nai-announce na natin to para makita kung ano yung mga updates, ano yung mga information na kailangan malaman nila tungkol dito sa weather condition updates natin na sinasabi. Director, si Audrey Goriseta po ito. Matanong ko lamang po kung merong mga lugar dyan sa Ilocos Region na walang supply po ng kuryente at malinis na tubig sa mga panahong ito. Opo, may nai-report po tayo na nawalan po ng power supply, pero karamihan naman po ay na-restore nung nag-relax yung panahon. Yun lang, siyempre nagre-ready ulit tayo para sa preparasyon na naman na paano natin i-restore itong mga power sources natin po. Well, Director, nasa recovery stage pa rin po ang Ilocos Region dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat, pero may paparating na naman. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan dyan? Well, medyo yun nga, nagbago po yung path ni Tropical Storm Emong na dati babaybayin niya lang ang aming coastal line. Ngayon, ang sinasabi ay maglalandfall between Pangasinan at saka La Union. Yun po yung isang malaking probability na mangyari. At naka-signal number 3 na actually dito sa amin. And yung nasabi kong northern part ng Pangasinan yun at saka southern part ng La Union,
ay signal number 3, while the rest of Pangasinan and La Union, Ilocos Sur and Ilocos Norte ay signal number 2 naman yung fabrication po. So with that, Director Mina, is there a need na mas marami pa tayong mga residente ang magsagawa ng preemptive evacuation dahil po sa banta po nitong bagyong Emong? Ano pong advice po sa ating pong mga kababayan Ayun po. dyan? Ang sa akin lang po ay yung paulit-ulit kong sinasabi na pag yan nandyan na po yung mga responders natin at nagsasabing mag-preemptive evacuation, sundin lang po nila yung mga panukala na yan at mga utos na yan para sa kaligtasan ng lahat. Director, anong advice kung sakaling meron nitong Mines and Geosciences Bureau doon sa mga high risk sa floodings at sa mga landslide? Opo, nakuha na rin po namin yan. Kahapon, mayroong pinalabas na memorandum ang Mines and Geosciences Bureau ng DNR na mayroong 72 identified barangays na nandun sa high risk, na pwedeng induce ng rain-induced na mga floodings at saka itong pwedeng magkaroon ng landslide. So, ang nasabi po namin ay identified naman to, binaba namin sa mga Provincial Disaster Risk Reduction Management Office para pasabihan yung mga munisipyo or mga barangays na nasa listahan ng MTB po. Alright, Director Mina, kung sakasakaling lumalayong sama ng panahon dyan sa rehiyon, meron po tayong mga kababayang manghihingi ng tulong or kailangan ng immediate assistance. Ano po yung maaari po nilang gawin or numbers to call so that sila po ay mabigyan po ng assistance, sir? Opo, ang mga LGUs natin, local Dream Hosts natin, ay naka-ready po yan na mag-monitor po sila kung ano yung mga mangyayari or mga request na mapukuha nila. Ngayon po, ang ating member agencies dito sa region, naka-ready naman po to augment itong mga pangangailangan na to. Anytime, nandito rin yung mga uniform service natin, pag transportation assets ng kailangan, nandyan din po sila. Nandyan yung DPWH to clear their ways kung mayroong mga landslide or may mga kailangang equipments coming from them. And yung DSWD natin, nandyan din po, naka-ready, nakagaya namin. Anytime na mag-forward or mag-download po ng mga supplies na kakailanganin ng ating LGUs at local Dream House sa baba. Sir, pahabol lang, kamusta Yes, sir yung mga evacuation efforts ninyo sa mga na-identify nyong lugar kanina? Well, ready po. Meron po tayong 81 regional evacuation centers region-wide. Distributed ko sa mga probinsya. Other than yung mga evacuation centers na identified din ng mga provincial level at saka municipal level. So, ready po itong mga to. Anytime, pati supplies kung kinakailangan mag-download po. Alright, siguro sir, mensahe nyo na lamang po sa ating po mga kababayan dyan sa Ilocos Region dahil na nga rin po dito sa banta po nitong bagyong Emong, sir. Well, ang palagi kong sinasabi po sa ating mga kababayan ay yung patuloy po kami nagpapaalala na makinig sa balita at anunsyo na hatid nga ng ating media people, radio at saka TV at government authorized sources natin para sa weather updates, warnings, advisories at sundin lang po ang lahat ng mga ito para sa kaligtasan ng lahat. Ngayon, gusto ko pong tutukan yung mga mangingisda lalo na sa sitwasyon ngayon, dahil nagbabago nga po itong third day Emong at mukhang maglalandfall dito sa area, huwag na munang pumalaot hanggat walang abiso na pwede na silang maglayag para mangisda. Tapos, yun lang po, yung sinabi ko kanina, yung identified na 72 barangays, dapat gawin na po yung mga dapat nararapat na gawin kung kinakailangan mag-occupy na po ng mga tataas na lugar, yung mga nandun sa low-lying areas, yung mga evacuation centers natin dyan na identified na safe naman, pumunta na po kayo doon. So, yun lang po. Ito lang muna at basta tandaan lang po nila, ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. At ingat po kayo dyan. Maraming salamat po, Director Lawrence Mina ng OCD, Ilocos Region.